Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MDTV Channel. Pahayag ito ni Senator Amy, patutsada niya sa isang dating PNP chief. Sabi niya, meron pang dating PNP chief na gusto pa makisawsaw na hinihintay niya na lang daw order ng Pangulo at pati siya makikihuli daw kay Bato. Para niya ring sinabi na walang kwenta ang PNP chief ngayon. At siya lang ang magaling. Mas mabuti pa dahil malapit na ang tag-ulan, linisin niya na lang mabuti ang mga imbornal. Kasi doon siya inilagay ng boss niya para maglinis ng kanal. Yan ang tingin sa kanya ng amo niya. Mas maiging maglinis siya ng imbornal. Oh, sino ba yung dating PNP chief na tinutukoy ni Senator Amy? Yan ba yung PNP chief na nag-serve lang ng 85 days? Ginamit lang para i-kidnap si PRRD? After na nagamit, wala na. Ginawa na lang tiglinis ng imbornal. Tingnan natin ang reaksyon. 6,000 ang nag-react. 4,000 ang tumatawa. 2,000 ang nag-like. 41 ang nag-love. Galit, may galit. 10 ang galit. Comments. Ruel, siya. Yung nagtitinda ba ng Paris, tinutukoy nyo? Sino ba yun? Si Diwata? Nagtitinda ng Paris? Randy Vergara. Kapag upo ni Inday, pagka-presidente, daming magbabakasyon sa ibang bansa. Jay Lihat. Nasabi nung asawa, at least paldo. Oo nga daw. Paldo naman. Kahit natanggal siya, kahit 85 days, paldo naman. Oh. So, happy na sila dahil paldong-paldo na. Musti Donar, na back to you, si 5 star. Galing mo talaga, madam. Well said. Buhay pa yung magpaparis na si Toricong. Well, kami, agree ako nung sinabi ni Senator Amy na sampal yun sa nakaupong PNP chief na yun. Na para bang hindi kaya ng the present PNP leadership na arestuin si Bato. Kaya, nandyan siya, ready, available siya anytime. Pag nag-order ang Pangulo, nandyan na siya. Makisawsaw na. Anong rule niya ngayon doon? Retired na siya, civilian na siya. Can he command the active police officers? I don't think so. Kaya, kung ako sa kanya, siguro tinanong siya ng media, sabi na, I'm retired. Kaya na yan ng PNP. Dapat ganun ang sagot. Kaya ng PNP, kaya na, my time is up. Huwag nyo na akong isama dyan. Ganun sana. But anyway, good luck. Good luck sa ating law enforcement officers. Mahirap na trabaho yan. Yung maghanap ka ng isang taong nagtatago na armed and dangerous. Yung experience ko, no, nasa serbisyo pa ako, yung teniente kapitan pa ako, maghanap kami ng NPA sa kabundukan. Ang hirap maghanap. And to a point na ang daming nasawi sa amin. I think February 14, 1990. Sa aking unit, Infantry Battalion, 23rd Infantry Battalion. More than 1 week. Halos more than 300 soldiers. Naghalughog sa kabundukan ng Surigao del Sur, hinanap ang mga NPA. Walang nahanap. So, bumaba ang tropa. Pagbaba ng tropa, yung pala, ang mga NPA nandun na, naghintay, nag-ambush position na sa isang napaka-perfect ambush site. Yung paliko-liko na kalsada, gano'n na, nandun na sa taas ang mga NPA. Kaya, daming nadamay, nasawit. I think 41 soldiers died. Yun yung pinaka-worst na pagkatalo ng army sa counter-insurgency operation. Mahirap maghanap. Kasi itatago sila ng kanilang mga masa. In the same manner, na kung si Bato ngayon nagtatago, I'm sure nandun siya sa lugar na maraming supporters niya at hindi. Pag wala kang intelligence, hindi mo alam yung specific na lugar, hindi mo. Kung general area lang, example, punta sila sa Mindanao. What part of Mindanao? Davao Region. Ang luwag ng Davao Region. Paano nila mahanap?
Eh paano kung nagpunta sa Barm region? Eh ang mga Muslim nating kapatid, halos lahat yan, mga Duterte supporters. Paano nila mahanap? Kaya good luck sa paghanap nyo kay Senator Bato. Ngayon, aabangan natin, nag-announce ng Supreme Court, ilalabas na nila yung desisyon tungkol sa petisyon ni Bato kung pwede na bang i-effect ang warrant of arrest ng ICC kahit hindi na dadaan sa local na korte. So sana ang ruling is pabor kay Bato na sana dadaan sa local na korte. Kaya lang, let's prepare ourselves. Kung sabi naman ng Supreme Court na pwede, enforceable ng warrant of arrest, ituloy nyo na, huliin nyo na, no problem. At least, nandyan na si Bato, nagtatago na. Ang kailangan lang niyang gawin is mga 2 years, magtago, galingan niya ang pagtago. Parang kay Lacson noon, I don't know how many years si Lacson nagtago. Halos 2 taon din. Pag-alis ng Duterte, ng Aquino administration, lumabas na siya. So ito ngayon, pag magtagumpay si Bato, magtago for 2 years, pag upo ni BP Sara, lalabas siya. Baliwala na rin yung ICC warrant of arrest by the time kung ayaw enforce ng administrasyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.